The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him. And he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Tunay ngang nagkasala ang tao sapagkat kung ating titingnan mula pa sa ating mga unang magulang ay nandyan na ang pagkakasala. Nandyan na ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit kahit na matindi ang ating pagkakasala, ay mas malakas ang pagmamahal ng Diyos. Mas malakas ang awa ng Diyos. Kaya kahit nga sa Old Testament, kahit na paulit-ulit ang pagkakasala ng tao, ng mga Israelites, laban sa Panginoon, ay paulit-ulit ding nagpapatawad ang Diyos. Kahit ilang beses nilang saktan o suwayin ang utos ni Yahweh, patuloy pa rin silang pinapatawad. At ganoon din ang mensahe na gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang babaeng nahuling nakikiapid ay kinundin na ng karamihan at gusto nang patayin dahil sa kanyang pagkakasala. Ngunit mas matimbang ang awa at pagmamahal ng Panginoon, kaya't siya'y pinatawad. Kung minsan napakadali para sa atin na humusga, napakadali para sa atin ang magsabing parusahan ng isang tao dahil siya nga ay nakasala. Merong batas na dapat sundin, ngunit kadalasan dapat din nating tingnan ang tunay na nilalaman ng puso ng tao. Sinasabi nga, sino nga ba ang hindi nagkakasala? Tulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga taong tumutuligsa sa babaeng ito. Sino ba sa inyo ang walang kasalanan? Ay siyang unang pumukol ng bato sa kaniya. At isa-isa silang umalis sapagkat lahat ay guilty na mayroong kasalanan. Napaka-importante po para sa atin na ating suriin ng mabuti ang ating puso, ang ating sarili. Kapagkat sa oras na tayo nagkakasala,
alam naman natin na mayroong kapatawaran. Ang ano lang po dito ay hindi tayo lumalapit sa Panginoon Diyos para humingi ng tawad. Alalahanin po natin, walang hangganan ang pagmamahal at kapatawaran ng Panginoong Diyos. Kaya sa panahon ng Kwaresma, sa ating pagninilay, sa ating pakikiisa, sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus, dapat ating ding tingnan at ating ding sabihin sa ating sarili na tayo'y kailangan ding magbalik loob sa Panginoon sapagkat handa siyang tanggapin ang bawat isa sa atin. Handa siyang patawarin kahit gaano man kalaki ang ating nagawang pagkakasala. Hanggat tayo'y handang magbalik loob sa Kanya, mas handa ang Diyos na tanggapin ang bawat isa sa atin. Hilingin po natin ang grasya sa Panginoon, lalo na sa misang ito, ng bawat isa ay magkaroon ng lakas ng loob na tanggapin ang grasya mula sa Panginoon upang tayong lahat ay magbalik loob sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pagmamahal at kapatawaran.